na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Mga kaalyado ni Kapitan Alvin Mendoza hinikayat na ibahagi sa PNP ang mga nalalaman kaugnay ng pagkakapaslang sa kandidato. Ilang kandidato sa Santa Ana at Magalang humiling na isailalim sa COMELEC control ang kanilang mga bayan. Final testing at sealing ng vote counting machines, layong bigyang kapanatagan ang mga botante. Pogi, Oka, Garbo at Bailon nanguna sa mock local elections ng Holy Angel University. At masasarap na pagkaing Kapampangan bumida sa isang food fair. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balita sa Central Luzon. Hinihikayat ngayon ng kapulisan ang mga kaalyado ni Kapitan Alvin Mendoza na formal na idulog sa PNP ang kanilang nalalaman kaugnay ng pagkakapatay sa opisyal. Si Mendoza na kumakandidatong konsyel sa siyudad San Fernando, Pampanga ay pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang suspect nito lamang Sabado. Ayon po sa Pampanga Police, pahirapan pa rin hanggang sa ngayon ang pagkuha ng impormasyon kaugnay ng nasabing insidente ng karahasan. May ulat si Paulo G. Santos. Binubusisi ngayon ng Special Investigation Task Group ng Pampanga Provincial Police Office ang dalawang CCTV footage kung saan makikita ang karumal-dumal na pagpaslang kay Kapitan Alvin Mendoza ng alasas dito sa siyudad ng San Fernando. Umaga nitong April 30 nang pagbabarilin si Mendoza habang minamaneho ang kanyang sasakyan sa barangay Magliman. Ayon kay Police Colonel Alvin Consolacion, hepe ng Pampanga Police, kung pakatitignan ang kilos ng mga gunman, hindi raw malayo na miyembro ang mga ito ng kilabot na Gun for Hire Group. Yung po mga kilos po, No, mga actuation. sa kilos natin, mukhang sanay, no? Sanay gumamit ng baril yung mga suspect. Makita naman natin na talagang siniguro nila na tatamaan talaga ang biktima at ikakamatay ng biktima. Kapansin-pansin din daw ang isa sa mga bumaril na halos nag-ubos ng isang magasin ng kalibre 45 baril. So, ang lumabas sa autopsy, 13 tama ng bala ang tumago sa katawan ng biktima. Caliber. 45. Ano ho yung pinaka-fatal? So marami, may tama siya sa ulo at sa iba't ibang parte ng katawan. No? May mga internal organs na tinamaan, kaya yun ang kinamatay ng biktima. Bagamat suntok sa buwan ang pagtukoy sa mukha ng mga salarin dahil nakasuot ito ng helmet at face mask, makatutulong umano ang cartographic sketch kung mapagtatahi-tahi ang kuha ng CCTV camera. Pakiusap ngayon ng PNP sa mga private establishment sa bisinidad ng crime scene na ibahagi ang kanilang kuha ng video. Hinikayat din nila ang mga nakasaksi na makipagtulungan sa kanilang tanggapan. Sa ngayon, nangangalap tayo ng mga witnesses. Kinukuha natin isa-isa yung kanilang mga testimonya, yung mga footages ng mga CCTV sa paligid. Nagbabaktak tayo. No? At yun, pinoprofile natin ang victim kung anong posibleng anggulo. Ayon kay Colonel Consolacion, kahit sino ay maaaring magbigay ng espekulasyon kaugnay ng malagim na sinapit ni Kapitan Mendoza. Pero paalala niya na kailangang maging ang mga ito ay may katiyakan sa kaso. Kagaya umano ng mga kaalyado sa politika ni Kapitan Mendoza na nagsasabing election-related violence ang nangyari sa kanya. Ani Consolacion, mas magandang idulog nila sa PNP ang kanilang nalalaman upang maisama ito sa paggulong ng investigasyon. Kung may tulong na impormasyon sila sa atin, kakausapin natin, hihinga natin ang pahayag at baka sakaling may makuha tayong impormasyon. Kung hindi naman umano sigurado sa impormasyon at puro hinala, pakiusap ng opisyal. Kasi kung wala ka namang ebidensya, wala tayong ebidensya, hindi tayo pwedeng magturo. No? Hindi tayo magtuturo ng walang ebidensya kasi makakasira lang sa ibang tao. Kung wala naman tayong ebidensya, mas mabuti pa siguro wag na tayong magbitaw ng salita na hindi makakatulong sa investigasyon na ito.
Ayon kay Konsolasyon, bagamat nalusutan ang kanilang mga checkpoint, nangangako naman umano ito na gagawin nila ang makakaya para maresolba ang kaso. Gun ban po ngayon, pero ito, nalulusutan po tayo. What went wrong? Yun nga ang isa sa mga nakakalungkot na pangyayari, gun ban, no? Pero nalusutan tayo despite na may mga preventive measures tayong ginagawa, checkpoints, no? Sumabay pa ito sa mga deployment ng personnel natin para sa mga election na activity. So, yun, nakakalungkot, kaya lang nandito na ito, pero ang pinapangako ko doon sa pamilyang biktima, gagawin namin lahat ng paraan para ma-resolve itong kasong ito. Paolo G. Santos, CLTV News. Dahil sa mainit na bangayan ng mga kandidato at ng kanilang mga taga-suporta, posibleng maisailalim sa Comelec control ang mga bayan ng Santa Ana at Arayat sa Pampanga. Pero ayon sa PNP, wala mo nang matinding banta ng kaguluhan sa magiging kondukta ng halalan dahil walang presensya ng private armed groups sa mga nasabing lugar. Narito ang report. Yung asawa ko kanina, sabi niya sa akin, huwag mo akong iwan, baka tirahin na ako dito, sabi niya. Takot na takot po kami, kaya po nung nakaano kami ng pagkakataon, nakasilip kami ng pagkakataon. Sumakay kami bigla ng asawa ko sa motor, tapos po pasabay harurot po pauwi ng bahay. Hindi po kami sanay ng ganito, gusto lang po namin yung makatulong. Ganito na lamang ang takot na inabot ni Josephine Simbulan matapos umanong maharas ang kanyang mister na si Erwin, isang supporter ni Councilor Coco Gonzales, kumakandidatong Vice Mayor sa bayan ng Magalang, Pampanga. Kwento ni Erwin na isang barbero, nagtungo sa kanilang barbershop si Joseph Gati Duterte Guzman na isa ring kandidato para sa vice-alkalde. Ang buong akala niya magpapagupit sa kanya si Guzman, pero iba pala ang pakay. Yung naharas po ako na nung dumating po si Joseph Guzman sa barbershop, sa tapat po ng barbershop at kinausap po ako. Nag-aantabay lang po naman ako sa mga tao as supporters lang. Sabi, hindi. Pag nalaman ko na leader ka dyan, mag-ingat ka. Dahil sa banta sa buhay ni Erwin, nagpasya na ang mag-asawa na hindi muna raw umuwi sa kanilang bahay sa Magalang. Doon sa bahay namin sa Magalang. Kasi, ayun nga po kasi maapektuhan po yung trabaho namin, yung trabaho ng mister ko, yung panggugupit niya. Kasi po, kanina po kasi ang dami pong yung mga sasakyan po ni Sir Duterte, nandun po yung mga tao niya. Tinawanan lang ni Vice Mayoral Candidate Kapitan Joseph Gadi Duterte Guzman ang aligasyon ng mag-asawa. Buwelta pa niya, isang paninira umano ito sa last minute ng kampanya. Sir Paolo, walang katotohanan yan at wala ako dun sa lugar ng pangyayari. At hindi naman natin kailangan mangaras ng tao dahil alam naman natin na tayo ang gusto ng mamamayan ng Magalang. Ginarantiya rin niya na walang mangyayaring masama sa mag-asawa dahil hindi umano nito estilo ang manakot. Walang dapat ipangamba yung tao na yan. Sarili niya, ayusin na ang sarili niya. Pinasinungalingan naman ni Councilor Coco Gonzales, katunggali ni Vice Mayor Guzman, na stage o gawa-gawa lamang ang drama ng mag-asawa. Kasi may insidenteng nangyari. So kung gawa-gawa ko lang ito, edi dapat sa akin ang pinagmulan. Ang pinagkaiba po, taliwas sa kanyang sinasabi, siya po yung pinagmulan ng lahat ng ito. Nitong Lunes, May 2, naghain na ng request kay Comelec Chairman Saidamen Pangarungan si Councilor Coco Gonzales dahil sa pangambang makompromiso ang peace and order sa kanilang bayan sa darating na halalan. Anya, ang hakbang na manakot para manalo ay masamang estratehiya. Kasi naman po sa kasaysayan po ng bayan ng Magalang, sa naalala ko,
wala pa hong naging insidenteng ganito. Simula ho bata po ako. Ngayon lang po nagkaroon ng ganitong mga insidente ho. So, siyempre ho, naninibago po yung mga kababayan natin. Bukod kay Consilor Gonzales, ipinakita rin sa news team ni Attorney Dennis Pangan, kandidato para sa alkalde sa bayan naman ng Santa Ana, Pampanga, ang kanyang petisyon na mailagay sa COMELEC control ang kanilang bayan na inihain nitong April 28. Nakalakip sa request ni Pangan bilang ebidensya ay ang kopya ng video na kung saan maririnig umano si Santa Ana re-electionist Mayor Ros Gamboa na tila nagbabanta. Na umanta ko tanan. Sige, sumungyan ako, tulirang kay balik. Subok na akong tulirang balik. Nung yaman muli. Kasi talamak na po yung mga intimidation, harassment, at saka malapit na pong dumanak ng dugo sa Santa Ana dahil nakikita na po namin yung mga tauhan ni Mayor na nananakot na. Tapos mismong si Mayor nagsasabi na pag tumapat ako sa bahay niya, tutuwi daw yung aking mga paa. Gusto sabihin, papatayin tayo. Ayon kay Pangan, ilang beses na rin umano niyang naranasan ang mapagbantaan. Kagabi, habang nagkakaukus kami, yung isang tauhan nila, nilive kami, nagbibideo. Tapos biglang nag-comment naman yung mismong anak ni Mayor, yung Rose Ann Evangelista Gamboa. Ang sabi niya kumakambato, basibasan me. Sa panig naman ni Mayor Gamboa, pabor siyang mailagay sa COMELEC control ang Santa Ana dahil siya rin ay nangangamba. Dating miyembro ng kilusan si Gamboa at dahil kumalas ito, hinihimok raw ni Pangan ang mga makakaliwang grupo na parusahan siya ng kamatayan. Mas buri ko ita ba kanito? Safety la rin tao kay naging Santana. Kaya nagwanda akong taksil king kilusan, kailangan ka no, iparusahan kung ito maximum makaparusahan kamatayan. Papilitos lang binyen karetang dameso dareng magbababi. Pinabulaanan din ni Gamboa ang video na ginagamit ni Pangan laban sa kanya bilang ebidensya. Gawa-gawa na rin baloy ang attorney ngayon at pangutang yun niya kay Santana noon nanoy pangatao yan. Samantala, ayon sa PNP Pampanga Provincial Office, kung pagbabasehan ng kanilang intelligence report, wala umanong maituturing na imminent threat sa mga bayan ng Magalang at Santa Ana dahil na rin sa kawalan ng presensya ng mga armadong grupo na nakadikit sa mga kandidato. So sa Santa Ana, wala pa naman tayong tatanggap na ulat na intense political rivalry or any violent incident tungkol sa Halala. No? Kung meron silang petition sa COMELEC, ipagbayan natin sa COMELEC ang pagdedesisyon sa kanilang mga apela. Paolo G. Santos, CLTV News. Matapos ang rekomendasyon ni DILG Secretary Eduardo Año, ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipatigil ang operasyon ng online sabong o talpakan. Ayon po sa Pangulo, nakita raw niya sa naging validation report ni Año ang masamang epekto ng nasabing sugal sa mga komunidad. Narito ang detalye. Matatandang minsan ng dinipensahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang patuloy na operasyon ng online o e-sabong. Ito'y sa kabila ng panawagan ng mga senador na suspindihin muna ang nasabing sugal hanggat hindi pa nalulutas ang pagkawala ng nasa 30 sabongero. Samot-saring reklamo na rin ang inihahayag ng iba't ibang grupo bunsod ng negatibong epekto ng e-sabong o talpakan sa mga komunidad. Nito lamang Marso, sinabi ni Duterte na huwag nang pag-initan ng online sabong dahil aabot daw sa 640 million pesos kada buwan ang halaga ng nakokolektang buwis dito ng pamahalaan. Ngunit sa Talk to the Nation ng Pangulo na inere nitong Martes ng umaga, tila nagibang ihip ng hangin. Yung amin lamang sana, buwis lang ang hinabol namin dito. Sinabi ko na sa inyo.
640 million is 640 million. But may naririnig na ako loud and very clear to me that it was working against our values. And yung impact sa pamilya pati sa tao. Ang labas, hindi na natutulog yung sa bungiro 24 hours. That was the first objection that I've heard from somebody. I think it was coming from a congressman. Na sobra ito sabi ko. Ayon sa Pangulo, ipinag-utos niya kay Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año na i-validate ang mga negatibong ulat na kanyang natatanggap at alamin ang social impact nito sa pamumuhay ng mga Pilipino. Nag-aralan ni Secretary Año and he conducted a survey through his office. Ang DILG is malawak Hanggang doon sa baryo may DILG na So cellphone lang naman yan. It's not might be a sophisticated survey, but still it is a survey. And the recommendation of Secretary Año is to do away with isabong. And he cited the validation report of coming from all sources. So it's his recommendation, and I agree with it. And it is good. Dito raw ibinasa ni Pangulong Duterte ang kanyang desisyon na ipatigil na ang high-tech na pagsusugal. So isabong will end by tonight, bukas. Dagdag pa ng Pangulo, manggagaling daw ang anunsyo kaugnay sa pagpapatigil ng operasyon ng isabong kay Secretary Año. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Pangulong Duterte binanatan ang transport sector kaugnay ng kanilang reklamo sa pagtaas ng produktong petrolyo. Pagdepensa ni Marcos Jr. sa martial law, hindi makatarungan ayon sa isang political analyst. At mga dadalo sa in-person graduation at moving up ceremonies, dapat may permiso ng magulang o guardian ayon sa DepEd. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, binanatan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang transport sector na nagsasagawa muna ng demonstrasyon dahil sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Aniya, kailangan muna nilang malaman ang sitwasyon na naging sanhi ng krisis na ito bago patuloy na magreklamo. Pakinggan natin ang ulat ni Angelica Cara. Sa naging talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong linggo sa Pampanga, nagpatutsyada ito sa transport sector na nagrereklamo at nagsasagawa pa umano ng demonstrasyon kaugnay ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Bago magsagawa ng ganitong pagkilos, kailangan mo na umanong alamin ang pandaigdigang sitwasyon dahil lahat ng bansa ay apektado ng krisis na ito. I'd like to make a warning to itong mga association ng transport or everything. That is not the end. Every time that you complain and go into a demonstration, just make sure that you realize and understand the importance of oil and how it would affect all nations.
Sinabi pa ng Pangulo sa kanyang talumpati sa groundbreaking ng Pampanga Provincial Hospital sa Clark na maliban sa produktong petrolyo, tinatamaan din ng import at export dahil sa giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Nagpapasalamat pa nga raw ang Pangulo na magtatapos na ang kanyang termino. Talagang magdaan tayo ng hirap. Kaya nagpasalamat ako sa Diyos na magtapos na ako, bilisan na lang niya ang mga araw. Kasi kawawa talaga itong susunod, tignan niyo. Hindi ito na yung, hindi everyday. It will, the prices will increase and increase and increase until we can have a stable situation. Dagdag pa ng Pangulo, wala raw magagawa ang bansa kundi harapin ang krisis na ito at ang tanging alternatibo raw ay ang nuclear war. By that time, hindi na kayo mag-demonstrate dyan, kayong mga association, ng mga drivers, operators. Yan, pag nuclear na, wala na tayong pag-usapan. Wala na tayong i-import, pati bakit man kayo, tapos naman lahat. Muli ring binigyang diin ni Duterte sa naging dati nitong pahayag na hindi makakaligtas ang Pilipinas sa nuclear war dahil sa presensya ng American military sa bansa. Angelica Cara, CLTV News. Kinundina na isang professor of political science ng UP Diliman ang patuloy na pagtatanggol ni presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. sa martial law. Sa halip na humingi ng paumanhin sa taong bayan, tila binabago pa raw ng kampo nito ang kasaysayan. Si Jana Nobang Parungaw ang may balita. Sa ilang mga pagkakataon na nagkaroon ng oportunidad na matanong ng media si presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. ukol sa naging pamamahala ng kanyang ama, ay paulit-ulit na dinedepensahan nito ang martial law. Nito lamang sa kanyang huling panayam sa CNN Philippines, sinabi ni Marcos Jr. na politika ang dahilan at gustong maupo sa katungkulan ng kalaban ng kanyang ama, kaya naipatupad nito ang batas militar. Sa pahayag ng political science professor sa UP Diliman na si Professor Grace Hammond, ni hindi umano kariringgan si Marcos Jr. ng kahit kaunting simpatsya sa mga naging biktima ng martial law. Siya raw mismo ay buhay na saksi sa mga pangyayari sa ilalim ng diktatoryang Marcos. I have nothing about Bongbong Marcos. I believe that he may redeem the sins of the father, for all we know. And by the way he speaks, no? Ang redemption na sinasabi ko, kung sincero talaga siya, ano ba naman yung, alam ko hindi ka pwedeng humingi ng tawad para sa mga kasalanan ng tatay mo, pero pwede kang magpahiwatig na gano'n ang epekto. Sa halip na humingi ng paumanhin sa sambayan ng Pilipino, ay pilit pa umanong binabaliktad ng kanyang kampo ang kasaysayan. Instead, pati yung mga kanyang mga supporters at saka mga strategists, indication ay binabago ninyo ang ng history, ang kwento. Mahirap yun. Hindi makatarungan yun. Hindi makatarungan. That's the word. It's not just, no? And fair to the Filipino. Sa panayampang ito ng CNN Philippines kay Marcos Jr., pinuri pa nito ang kanyang ama na tinawag niyang political genius, habang ang kanyang ina na si Imelda Marcos naman ay maituturing daw na supreme politician ng kanilang pamilya. Ayon sa Amnesty International at Task Force Detainees Philippines, aabot sa higit 3,000 ang nadokumentong pinatay sa ilalim ng diktatorya, 35,000 na na-torture, 77 ang dinukot at hindi na lumitaw pa, habang 70,000 ang ikinulong. Angelica Cara, CLTV News. Pahihintulutan na raw ng Department of Education ang pagdaraos ng limited in-person end-of-school year rides para sa mga paaralan sa mga lugar na nasa Alert Level 1 and 2. Pero mga dadalo dapat daw makakuha muna ng pahintulot mula sa kanilang mga magulang o guardian. Narito ang report.
Natapos na ang pasok sa maraming pribadong paaralan at naghahanda ng mga ito para sa face-to-face end of school year o EOSY rights. Sa loob ng 2 taon, virtual na ginanap ang mga ganitong aktibidad bilang pag-iingat sa COVID-19. Pero ngayong taon, pinayagan na ng Department of Education ang face-to-face rights lalo sa mga lugar na nasa Alert Level 1 and 2. Kabilang narito ang Central Luzon na nasa ilalim ng Alert Level 1. Pero paalala ng DepEd, kailangan mag-secure ang paaralan ng parental consent para sa mga estudyanteng dadalo sa face-to-face school rights, gaya ng graduation at moving up ceremonies. Ayon kay Undersecretary Diosdado San Antonio, nirerespeto raw ng DepEd ang desisyon ng mga magulang. Kaugnay nito, nag-set din ng guidelines ang DepEd na dapat striktong may patupad sa mga magdaraos ng face-to-face ceremony. Una, dapat nakasuot ng face mask ang mga dadalo sa buong event. May at least 1 metrong safe distance sa bawat individual. Ang participants dapat may assigned seats at doon lamang sila mananatili. Huwag na rin daw pahintulutan ang anumang forma ng physical contact tulad ng handshake at tanging mga magulang o isang guardian lamang ang papayagang makasama ng isang mover o candidate for graduation. Samantala, mga paaralan na nasa area na nakapailalim naman sa Alert Level 3, 4 at 5, virtual pa rin ang magiging seremonya. Nagpaalala rin ng DepEd sa mga paaralan na hindi dapat gamitin ang mga EOSY rights bilang political forum at dapat nakatuon ang mensahe ng mga imbitadong speaker sa tema ng seremonya. Para sa mga pampublikong paaralan, nakatakda ang EOSY rights mula June 27 hanggang July 2, habang nakadepende naman sa school calendar ng mga private school ang pagdaraos nito. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Pogi Oka Garbo at Baynon nanguna sa mock local elections ng Holy Angel University. Angel Locsin at Oka Rodriguez nag-house to house sa Ciudad San Fernando upang ikampanya ang Lenny Kiko Tandem. Final testing at sealing ng vote counting machines, layong bigyang kapanatagan ang mga botante. At higit 300,000 pisong halaga ng imported high-grade marijuana nasabat sa Port of Clark. Manatiling nakatutok at magbabalik sa CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News.
Nanguna si Angeles City Mayor Carmelo Lazatin, Mabalacat City Mayor Chris Garbo, Attorney Oscar Rodriguez at Engineer Danilo Bailon sa isinagawang mock elections ng Holy Angel University para sa mga lokal na kandidato. Ang mga bumoto ay staff at estudyante ng universidad na rehistradong mga botante. Isinagawa ang mock election nitong April 20 hanggang April 21. Alamin natin ang resulta sa ulat ni Arlene Salonga. Inilabas ng Holy Angel University nitong 2 ng Mayo ang resulta ng kanilang isinagawang mock elections para sa mga lokal na kandidato sa Pampanga. Sa mga tumatakbong mayor ng Angeles City, nanguna si incumbent Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. na mayroong 386 votes. Sinundan siya ni Amos Rivera na mayroong 298 votes. Sa pagka-vice mayor naman, nanguna si Vicky Vega na nakatanggap ng 328 votes. Habang 280 votes ang sakalabang si Doc Pai Almario 1. Nasa 814 na estudyante at empleyado ng HAU ang sumali sa mock election at sila ay registered voters ng Angeles City. Sa siyudad San Fernando, nanguna sa mock election si dating Mayor Attorney Oscar Rodriguez na may 179 votes. Sinundan siya ni Jimmy Lazatin na may 94 votes, Vilma Caluwag 68 at Ross V. Henson 66. Ang vice mayoral candidate na nakuha ng pinakamataas na boto ay si Councilor BJ Tiger Lagman na may 128 votes. Kasunod niya si Noel Tulabut na mayroong 102 votes. Ang 552 respondents dito ay mga registered voters ng City of San Fernando. Pagdating naman sa Mabalacat City, si incumbent Mayor Chris Garbo naman ang napupusuan ng mga HAU staff and students na registered voters ng syudad. Nakatanggap siya ng 246 votes. Sumunod sa kanya sina Boking Morales na may 44 votes at Deng Pangilinan na may 22 votes. Para sa pagka-vice mayor, si Attorney Jeld Aquino ang nanguna at mayroong 235 votes. 40 votes naman ang natanggap ng kalabang si Christian Halili. Mayroong 480 respondents sa mock election na ito para sa Mabalacat City. Samantala, mayroon namang 3,159 na registered voters ng Pampanga na HAU staff and students ang nagsilbing respondents sa mock election para sa gubernatorial at vice-gubernatorial race. Nanguna sa eleksyong ito si Candaba Mayor Danilo Bailon na mayroong 976 votes. Ang kanyang katunggali na si re-electionist Governor Dennis Delta Pineda ay nakatanggap naman ng 735 votes habang 1,458 ang undecided. 1,115 votes naman ang nakuha ni Nanay Baby Pineda na tumatakbo bilang Vice Governor. Bagamat walang kalaban ay mayroon pa ring 2,054 na undecided. Ginanap ang nasabing mock election mula April 20 hanggang April 21 at ang mga sumali ay pawang mga HAU staff and student na registered voters sa kani-kanilang lugar. Arlene Salonga, CLTV News. Personal na bumisita sa Siyudad San Fernando ang aktres na si Angel Locsin upang sumali sa house-to-house campaign para sa Lenny Kiko Tandem. Ito man ang kanilang nakikitang paraan upang higit na maipakilala sa botanteng Kapampangan ang mga lider na kanilang pinaniniwalaan na dapat na mamuno sa bansa. May ulat si JM De Jesus. Nagsagawa ng house-to-house campaign ng mga Kapampangan supporters at volunteers ng Lenny Kiko Tandem sa Barangay Santo Niño, Siyudad San Fernando nitong 2 ng Mayo sa pangunguna ni City of San Fernando Mayoral Candidate Attorney Oscar Rodriguez. Sa pagkakataong ito, sinamahan sila ng sikat na celebrity na si Angel Locsin, na isa rin sa mga supporter ng Team Angat Buhay Lahat. Hindi alintana ng aktres ang init dahil ito umano ang kanyang paraan upang makatulong sa kinabukasan ng mga kabataan. Nais din umano niyang ipaliwanag kung gaano kahalaga ang eleksyon sa darating na 9 ng Mayo. Napaka-importante po talaga yung house-to-house bilang ipaparamdam po natin sa tao rin, di ba, na nandito tayo, pare-pareho tayo na nag-iisip parang ngayong election, kung gaano ka-importante ang election na to. And maganda rin po na makita mo talaga yung nangyayari on ground.
makita mo at marinig kung ano yung mga pinagdadaanan din ng mga tao, kung bakit ito yung mga choices natin. Importante na nakikinig tayo at nakikipag-usap sa tao dahil at the end of the day, tayo naman magkakampi dito eh. Hindi naman tayo magkakalaban dito eh. Isang bansa lang to, isang lahi lang nito tayo. Kung ano man, kung maging desisyon natin sa pagiging presidente o vice-presidente, lahat tayo mag-suffer na ng consequences eh. Diba? So kailangan talagang, kailangan tayong tumindig. Kailangan natin maging vocal, kailangan natin mangialam, kailangan natin magmalasakit sa kapwa. Dahil importante election na to para sa kinabukasan ng mga kabataan. Ayon sa mga volunteers, isang pagbabahay-bahay sa pinaka-epektibong paraan upang makatulong sa kampanya ni VP Leni at Senator Kiko. Naipakikilala raw nila ng mabuti ang kanilang mga pambato sa mga tao sa barangay. Para sa amin kasi ito yung pinaka-list na magagawa namin para iangat talaga yung tagumpay ng ating presidente at ng ating vice-presidente na si Leni Robredo at Kiko Pangilinan. Bilang mga kabataan, ito talagang aspiration namin na makatulong na makibahagi sa tagumpay ni inaasam para sa bayan. Ayon kay Mayoral Candidate Attorney Oscar Rodriguez, mahalaga umano ang bawat minuto ng pangangampanya kaya wala silang oras na dapat sayangin. Pinaalala din natin sa mga tao ang kahalagahan ng bawat minuto sa laban ni Leni, sa laban ni Kiko, at sa laban natin dito sa lokal. Kasi napakahalaga ng halalang ito para sa bayan. Any second, any minute is very important to convince people. Ikinatuwa naman ng mga residente ng Barangay Santo Niño ang pagbisita ni Angel Locsin na kahit malayo ay nagbigay siya ng oras upang makapag house to house bilang pagpapakita ng suporta kay VP Leni. Masaya yung mga tao rito. Tsaka si Leni ang linalakad nila. Tsaka gustong-gusto naman nila dito. Si Leni tsaka si Kiko. Samantala, para kay VP Leni, mahalaga ang ganitong mga gawain upang hindi malin lang sa fake news na laganap sa social media mga botante, lalo na't ilang araw na lang ang natitira sa kampanya. Alam nyo ba? Alam nyo ba kung bakit mahalaga ang house to house? Napakarami ng kasinungalingan ngayon. Pag maglalaban-laban lang tayo sa social media, mahirap. Kasi hindi mo alam kung ano ang papaniwalaan. Pero pag nag-house to house tayo, tao sa tao, puso sa puso. Marami na kayong sakripisyo, pero meron pang 12 araw na natitira. Kaya pa ba? Kaya pa? Kung kaya pa, tara na Bulacan, ipanalo na natin to! April 2 nang simulan ng mga kakamping ang kanilang house to house sa iba't ibang panig ng bansa. Magtutuloy-tuloy muna ito hanggang sa huling araw ng kampanya sa May 7. JM De Jesus, CLTV News. Isinagawa kanina umaga ang final testing and sealing sa mga makinang gagamitin sa halalan sa darating na Lunes. Ang nasabing proseso ay binukas ng COMELEC sa media at sa publiko upang mabigyan ng kapanatagan ang halalan na magiging maayos ang daloy nito. Narito ang report. Kulang isang linggo bago ang mismong araw ng botohan, nagsagawa ng final testing and sealing sa mga vote counting machines ang iba't ibang voting precincts dito sa Central Luzon, Martes, 3 ng Mayo. So sa 7 lalawigan, Aurora, Bataan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, simultaneous lahat na gagawin ngayong araw na ito. Ang purpose or purposes, una, ipakita na ang ating mga vote counting gumagana. Pangalawa, na tama ang kanilang pagbilang. At yan ay gagawin natin sa pamamagitan ng 10 sample ballots na kung saan i-audit manually kung tama ang pagbilang ng makina. Para pagtungtong ng election day sa Mayo 9, makikita, wala nang kaduda-duda, natutuo nga na yung makina natin, vote counting machines natin, ay tama ang kanyang pagbilang at wala magre-reklamo na siya ay nadaya. Sinadya ng CLTV News ang isang voting precinct dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga upang personal naming makita ang proseso. Dito ay nag-inventaryo muna ng iba't ibang kagamitan na kakailanganin ng vote counting machine.
Pagkatapos iset up ang vote counting machines ay nagsagawa ang precinct cluster chairman ng self-diagnosis sa sistema. Kabilang sa mga sinubukan ay ang backup power ng VCM at ibang aspeto nito. Pangalawa ay ang pagboto gamit ang 10 sample ballot upang masiguro na ang VCM ay nakapagtatala ng mga boto. Dito ay totoong pangalan na ng mga kandidatong nakalagay sa balota. Pagkatapos ng pagboto ay ipiprint ng mga precinct officials ang resulta at ito ay bibilangin ng mano-mano. Dumalo rin ang mga poll watchers ng mga kandidato upang masiguro ang pagtala ng mga boto at mabigyan ng kapanatagan ang kanilang kampo. Yung pong binoto nyo, ma'am, tama naman po ba ang resulta ng... Yes po. Kayo po ba'y kumpiyansa na itong Smartmatic VCM ay mapagkakatiwalaan naman? Yes naman po. Okay naman po. Ipinaliwanag ng mismong precinct cluster chairman ang kanilang proseso na isinagawa. During po kanina ng sample ballot po namin, nag-feed po sila sa machine and then pinakita po namin kanina sa kanila yung receipt nila para ma-check kung tama ba yung binoto nila at tama ba yung resultang lumabas dun sa resibo nila. And pagkatapos din po ng process namin ng open voting, close voting, nagre-zero process din po kami, sir, para ipakita din sa kanila na yung report, automatic po na magzi-zero po lahat, ma-erase po lahat ng data dun sa VCM machine po na ito. At pagkatapos ng final testing and sealing sa araw na ito, Kailangan po, ilalagay po namin ito sa isang secured room na kung saan nag-iikot din po yung ating mga kapulisan para sa security po ng mga VCM machines po natin. puspusan naman ang pagsisikap ng mga opisyal sa mga presinto upang masiguro ang walang gusot na halalan sa ika-9 ng Mayo. Para po sa pagiging panatag din ng mga Fernandinos po sa pagboto nila sa darating na eleksyon sa May 9, sinisiguro po namin kaya namin kinondak yung FTS po na ito para yung readiness at accuracy po ng machine at pati na rin po yung mga botante natin, maging palagay sila at maging kumpiyansa sila na lahat ng iboboto nila, lalabas po yung tamang resulta at makukuha nila kung sino po man yun. Felix Barrios, CLTV News. Aabot sa higit 300,000 pisong halaga ng high-grade marijuana ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs, Port of Clark, matapos tangkay ipuslit ang mga ito lulan sa isang package na idineklarang tsaa. Arestado naman ang 2 lalaki dahil sa pag-aangkat ng nasabing illegal na droga. Narito ang report. April 22, 2022, nang dumating ang package na ito mula Nashville, USA sa Bureau of Customs Port of Clark sa Pampanga. Base sa deklarasyon na nagpadala, tsaa o ang laman ng nasabing bagahe. Bilang bahagi ng proseso, dumaan ang package sa PIDEA canine sniffing at sa physical examination. Dito nadiskubre ang 2 silver plastic pouches na naglalaman umano ng dried buds ng high-grade marijuana na nasa 250 grams ang bigat at may street value na 325,000 pesos. Matapos ang pagkadiscover rito, ikinasana ng PIDEA Central Luzon, Clark Interagency Drug Interdiction Task Group, Bureau of Customs Port of Clark at PNP Aviation Security Unit 3 ang isang controlled delivery operation upang matunton ang claimant ng package. Hapon ng May 2, 2022, isinagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 claimants sa Barangay Bayanan, Muntinlupa City. Kinilala ang 2 claimant na sina Glenn Esguera na siyang consignee, 26 years old, at residente ng 213 Bautista Street, Bayanan, Muntinlupa, at Jamie Jaime, 20 anyos, residente ng Block 1 Lot 29 Soldiers Hills, Muntinlupa. Kasong paglabag sa Section 4 o Importation of Dangerous Drugs ng Republic Act 9165 ang isasampa laban sa 2 naarestong sospek. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Tapang at paninindigan ng mga Kapampangan itinampok sa pelikulang Arya sa Metropolitan Theater. Katatagan ng Siyudad San Fernando sa gitna ng pandemya, sentro sa Fiestang Fernandino 2022. At masasarap na pagkain Kapampangan ang bumida sa isang
food fair. Manatili nakatutok at magbabalik sa CLTV News. Ipinalabas sa Metropolitan Theater Manila ang award-winning Kapampangan film na Arya. Kaugnay ito ng paggunita sa ika-80 anibersaryo ng pagkakatatag ng hukbong bayan laban sa Hapon at ng pagbagsak ng bataan sa panahon ng mga Hapon. Muling binuhay ng pagpapalabas sa pelikula ang sense of pride ng mga taong siyang nagpagat para mabuo ito. Pakinggan natin ang una ni JM De Jesus. Bilang paggunita sa 80th anniversary ng pagkakabuo ng Hukbong Bayan laban sa Hapon o Hukbalahapatang Fall of Bataan, inimbitahan ng National Historical Commission of the Philippines ang Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o House CKS na ipalabas ng pelikulang Kapampangan na pinamagatang Arya sa bagong renovated na Metropolitan Theater sa Maynila. Parte din umano ito ng bagong programa ng kasaysayan sa Metropolitan Theater, kung saan ipapalabas ng mga historical film at una sa listahan ang Kapampangan film na Arya. At bukas yan ang pelikula na naisulat sa Kapampangan at pinondohan ng House CKS ay balikan ng mga nangyari sa nakaraan upang matuto at maiwasan na maulit ito sa kasalukuyan. Kapag hindi mo binalikan at hindi ka natuto sa mga nangyari sa kasaysayan, ay uulitin at uulitin mo yan. Kung di mo ulitin ang mismong tadhana, the universe itself or life itself will repeat that. History will repeat itself if you don't learn from the past. So, pwedeng mangyari ulit ngayon. Halimbawa, sa politika ngayon, no, laging sinasabi nila, kailangan alam mo yung nangyari sa nakaraan. So, ganyan din. Kapag hindi natin binalikan ang nangyari ng World War II, hindi natin binigyan ng halaga ang sakripisyo ng mga gerilya natin, naku, sa susunod na magkakaroon ng giyera, wala nang makikipaglaban para sa bansa natin. Nagbalik tanaw naman ang award-winning director ng Arya na si Carlo Cato dahil matapos ang 4 na taon mula nang ipalabas ang pelikula, ay hanggang ngayon ay naaakba pa din ito sa nangyayari sa ating bansa. Well, I think the pag-asa, especially now sa sitwasyon ngayon, sa panahon natin ngayon, election and everything like that, I think yun yung dapat isa sa mga hindi dapat maubos sa atin, the pag-asa. We should always have that hope in us and that fight within us na kapag inisip natin at kapag ginaya natin at kapag nagsama-sama tayo, we can really do something beautiful eh. Na parang I think na nakikita din ng lahat ngayon na kailangan nating tumindig para sa isa't isa. Ang tubong San Simon, Pampanga na si Professor Roland Simbulan ay nais unang mapanood muli ang pelikula dahil ito ay pinagmamalaki niya at naniniwala siya na ang hukbalahap na itinatag ng Kapampangan na si Luis Taruk ay isa sa pinaka-epektibong armed resistance noong panahon ng World War II. I felt, the first time I watched it, parang I felt a sense of pride eh. Kasi Kapampangan ako. Tapos yung anti-war, no? The most, kasi yung Hukbalahap resistance, I consider it the most effective anti-Japanese armed resistance, no?
At dahil wikang Kapampangan ang ginamit sa pelikula, malaki yan naging parte ng mga Kapampangan artist sa pagsasabuhay ng Arya. Nang mabalitaan na ipapalabas muli ang Arya, laking tuwa nila dahil isa na namang pagkakataon ito upang ipamalas ang galing ng Kapampangan pagdating sa paggawa ng pelikula. Nag-escalate yung excitement namin when the screenplayer Robiton Tinko advised us about wow, alam mo yun, kasi hindi siya nakakasawang panoorin yung mga ganyang mga pelikula. Alam mo, yung mga advocacy films na merong malalim na message, hindi nakakasawa. Ay, it's such an honor for a little Kapampangan film na galing sa regions to be shown here in Manila, especially in the Metropolitan Theater. It's really an honor and a privilege for us Kapampangan talents, for us Kapampangan writers, directors, and everyone in the team. It's such an honor and privilege po. Kailangan naman itong ipasa sa susunod na henerasyon upang hindi mamatay ang kwento ng kadakilaan ng mga bayaning Kapampangan na nakipaglaban upang makamit natin ang kapayapaan at kalayaan. Alam niyo itong pelikulang ito magpapakilala ng dinaanan ng ating mga bayaning Kapampangan at makikita niyo rin ang mga tagpo sa kasaysayan na kailangang manatiling buhay sa ating isip at puso at salin sa darating na henerasyon. Sana hindi mamatay ang kwento at manatili. Isang pelikulang Arya na masasabi natin na hindi natin kailangan kalimutan ng nakaraan at masasabi natin na napakayaman ng kulturang Kapampangan. Ako si JM De Jesus mula dito sa Metropolitan Theater sa Maynila. Nakasentro raw sa katatagan ng Siyudad San Fernando sa panahon ng pandemya ang pagdiriwang ng Fiestang Fernandino ngayong taon. Silipin natin ang mga inihandang aktibidad ng city government para sa buong buwan ng Mayo sa ulat ni JM De Jesus. Mula sa 2 taong pamamahinga sa mga engrandeng aktibidad dahil sa COVID-19 pandemic restrictions, muling may papamalas ng Siyudad San Fernando ang kultura nito sa Fiestang Fernandino 2022. Sentro ng selebrasyon ng katatagan ng syudad sa gitna ng pandemya. Ito ay may temang pamanagumpe kay bating kasakitan kaya kang peksikapan San Fernando. Tunay kang syudad ni kasalpantayanan at tetagan. Bukod sa mga nakagawian na aktibidad, madami umunong kailangan abangan sa month-long celebration dahil talagang pinag-isipan ng Fiestang Fernandino ngayong taon. Ayon kay Ching Pangilinan ng City Tourism Officer ng syudad, kasama sa selebrasyon ng iba't ibang sektor tulad ng arts, culture, heritage advocates, micro-entrepreneurs, farmers, youth, kalesa drivers at livelihood training experts na kung kilalanin nila ay pandemic response drivers. So for this year, kung karagdagan ka na ito, madapat karatang dati ng activities in ala, din magbalik na dati, kalupa na ni kaya katamong Festival of Talents, for example, ang Fiesta Variety Show, meaning yung konsepto ng Festival of Talents, highlighting the role of the different LGBT groups in our community. Kasi nung nalawagitan ko ng sasabihan ng Engineer Mike, we wanted to be as inclusive as possible ang yung mayroong sectors represented. Inihalin tulad din ni outgoing Mayor Edsa ang Fiestang Fernandino sa kantang Ating Kupong Singsing na kung saan ang nawawalang singsing o tradisyong Fernandino ay kailangang ibalik. So, in Fiesta, panatilihan tayo at kulturang Fernandino. Kulturang Fernandino. Sabi po lulubya ka rin in tradition, lulubya ka rin in religious. We have to preserve itong tema na nakilatamo. Samantala, ibinalita rin ni Mayor Edsa na bago siya bumaba sa pwesto, ay mabubuksan na umano ang Giant Lantern and Tourist Information Center at City Market Plaza. Ayon pa sa kanya, kahit saan ka man magpunta ay uuwi ka pa rin sa Siyudad San Fernando. There is no place like home. Kailangan dalakan na pangulo yung San Fernando para masaya, masantig, mapayapang pamilya. Ang month-long celebration ng Fiestang Fernandino ay mula sa ika-1 ng Mayo hanggang sa ika-30 ng Mayo. JM De Jesus, CLTV News.
Nung manya-manya, eme kanan. Ito po ang naging tema ng katatapos lamang na food fair na ginanap sa Clark Freeport kung saan itinampok ang masasarap na pagkain na gawa ng mga kabalan natin sa Mabalacat. Parang daw ito panghigit na palakasin ang food tourism sa lungsod. Silipin natin ang nakatatakam na eksena sa nasabing food fair sa ulat ni JF Jesus. Tamales, boboto, bibingka, sapin-sapin, tibok-tibok at bringhe. Sino ba naman ang hindi maglalaway kung makikita mo ang mga pagkain na ito na nakahain sa inyong harapan? Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa food capital ng Pilipinas na Pampanga, kung saan siguradong lahat ng pagkain ay siguradong masasarap. Kaya naman kasabay ng Filipino Food Month celebration ito nagdaang buwan ng Abril, ipinagmalaki ng Mabalacat City ang kanya-kanyang pambatong pagkain ng bawat barangay. Ayon kay Arwil Alfonso Lingat, ang City Tourism Officer ng Mabalacat City, mabili at binabalik-balikan ng mga parokyano ang mga pagkain ito, kaya naman naisipan nila magdaos ng isang food fair na tinawag na nung manya-manya, eme kanan, mga tamo food fair sa Clark. This is our way of showcasing the culinary expertise and food, no, that are available for Mabalacat City na we can best feature them. Malaki din ang pasasalamat ng mga nakilahok dahil ito mano ay pwede maging daan upang mapansin ang kanilang mga produkto ng mga malalaking establishmento sa syudad. Actually, sir, napakalaking tulong sa amin ito kasi unang-una, maano namin yung mga produkto, ay mga ano namin, mga alam namin sa business. Halimbawa to, kung sakali magustuhan ng mga viewers o yung mga magbibisita dito, pwede namin silang supplyan, sir. Sa abot ng aming makakaya. May papangako naman namin na yun nga yung pag-prepare namin talagang malinis siya, no? At saka masarap naman talaga. Lutong Kapampangan. Ang mga katutubong Aita hindi rin nagpahuli sa paghahain ng kanilang specialty, ang salemanok na niluto sa kawayan. Gusto raw nilang ipakita ang sinaunang paraan ng pagluluto at tiyak na masarap ang lasa nito. Yung pong pagluluto po ng mga katutubong saling manok ng mga ita. Pinapakita po natin na kung ano yung mga sinaunang pagluluto nila. Mas maganda to kasi mas wala siyang chemical na ginamit at puro kawayan talaga na para mas masarap siya. Special mention naman ang putong babi, pindang damulag at okoy na kayang-kayang gawing world-class ang presentation upang gawing sentro ng food tourism ng Mabalacat. We want really food to be part of our tourism products here in Mabalacat. And at the same time, to really establish our iconic dishes, like for example, the putong babi and the pindang damulag and okoy. So we really want to push for this, that by the near future, sana, and we're hoping and praying that all restaurants here in Mabalacat and also part of Clark, restaurants in our hotels inside Clark, they will serve putong babi and pindang damulag and okoy in their menu. Ayon naman kay Francis Busni, isang heritage consultant at food historian, malaki ang potensya ng Mabalacat City sa food tourism at hindi pa uhuli ang produkto ng mga Babalakenyo. So let's do more research. Let's develop this local food industry, which is very, very promising, especially for your people. They will benefit from it. And then, Mabalacat is finally coming out as a cultural food stuff. JM De Jesus, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. Narito po magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po na mataan ng Pag-asa at ito po ay tinatayang nasa layong 230 kilometers dyan po sa may